Magandang araw mga kababayan. Welcome back to the channel kung saan hindi tayo natatakot magsabi ng katotohanan kahit gaano kahirap pakinggan. Ako si Lan ng #Wakwinlan. At ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamalaking elephant in the room ng Philippine politics ngayon. VP Sara Duterte kinakatakutan sa 2028. Oo mga kaibigan, pati mga congressman nanginginig na raw. At si Congressman Edgar Irice umamin na siya sa harap ng kamera. Bakit ba ganito? Dahil alam nila kapag tumakbo si Vice President Sara Zimmerman Duterte o Inday Sara sa pagka-presidente sa 2028, mga kaibigan, game over na sa mga korap at self-serving na politiko. At sigurado tayo dyan, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at kung sino-sino pa na umanib sa kabaluktutan ng gobyerno ay talaga namang makukulong at ipapakulong yan ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Inday Sara Duterte sa 2028. At sigurado tayo na kasama dyan yung mga tumulong para dalhin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Dahig, Netherlands, sa ICC. Baka kasama pa dyan si Nicolas Torre III. Tignan po natin. Ngayon, mga kaibigan, ilang mga minuto na deep dive, facts muna, analysis pangalawa, witty roast pangatlo, para sa mga kabataan na pagod na sa fake news at sa mga OFWs na nagpapadala ng pera pero gusto ring makita ang bayan ng maayos. Let's go. Sino nga ba si VP Sara Duterte at bakit siya threat sa 2028? Mga tol at ate, straight facts tayo. Si Vice President Sara Duterte Carpio ay hindi basta-basta. Former Davao City Mayor, Department of Education Secretary, at ngayon, isa sa pinakamalakas na political figures. Surveys show her consistently high approval ratings kahit sa gitna ng mga atake. Ngayon, 2028 presidential elections. Si PBBM term limited na. Sino ang frontrunner? Si VP Sara Zimmerman Duterte. Bakit kinakatakutan? Kasi she represents continuity ng Duterte legacy. Dapat nga po si Bongbong Marcos yan eh, no? Si Bongbong Marcos dapat ang ano niya, Duterte legacy, syempre plus his legacy dapat. Pero nawala eh. Iniwan niya ang war on drugs, yung parking, no parking sa mga kalsada. So yung mga drugs, tsaka yung mga no smoking. Tapos pinakamahalaga doon yung build. Di po ba nung panahon ni Duterte, ang daming bypass roads, ang daming bridges, ang daming trains na inumpisahan, kinontinue from Pinoy sa presidency. Ganun po, no? Talagang super ano po, hindi lang po sa Mindanao kasi taga Mindanao si Duterte, 'di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, sa North Luzon. Ang dami po diyan, no? 3, 4 yatang bypass road ang natapos, 'di ba? Yung bridge, natapos po kay Bongbong Marcos yung bridge po diyan sa Sambales, Tarlac Sambales. Pero naumpisahan po yan sa panahon po ni Duterte. Matapang po, no? Tapang laban sa droga, disiplina, at walang palakasan sa mga oligarchs. Naalala ko nga po natin yung mighty, yung sigarilyo, siningil niya yun. Inquirer, siningil niya. At marami pa pong iba. Yung war on drugs, gustong-gusto ko po yan talaga. Yan po talagang kasi nakita ko po tumahimik po mga lugar-lugar. Yung dyan sa Pasay nga, wala po talaga yung mga drug addicts dyan at saka drug pusher. Pero sa kabilang side, ang administration allies, they see her as a direct challenge, mga kaibigan. Kaya ang mga galaw, impeachment attempts na nabigo dati, ay tingnan po natin ngayong taon na ito. Sana po, hindi rin po sila magtagumpay. Kasi kung nagtagumpay sila, mawawala si Vice President Sara Duterte, pero another Duterte will come up. Budget cut sa OVP, biruin mo yung budget na yun, anliit. At constant red tagging. Parang high school crush na ayaw aminin na natatakot sila sa rejection. Hindi naman ako natatakot sa kanya, pero baka magalit siya kapag nanalo.
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Mga kaibigan, sana po maatim natin ngayong taon na ito. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon, ang pinaka-anticipated, si Congressman Edgar Erice, Caloocan Representative at isang Senior Deputy Minority Leader, umamin sa interviews sa ANC, One News at sa iba pa. Ano ang sinabi niya? Impeachment versus Vice President Sara Zimmerman Duterte. May pass committee level pero hindi sa plenary. Bakit? Pwede daw pumasa sa committee level pero sa plenary, hindi po. Bakit? Dahil public opinion matters, lalo na nearing 2028. Hindi nila kayang i-raise ang backlash mula sa pro-Sara base. It's all about 2028. I don't think the administration wants a Sara presidency. Direct quote yan, mga bes. He even said, saddening, na pinapayagan ng tao na lokohin sila para pigilan si VP Sara Zimmerman Duterte. Sara na maging presidente, Anong ibig sabihin po nito? May effort na i-demonize siya para hindi siya maging successor ni Bongbong Marcos. Ito ay classic political calculus, mga kaibigan. Sa House kung saan minority pro-administration, pero si Erice, independent-minded, nagiging whistleblower. He won't sign new impeachment complaints versus Sara Zimmerman Duterte, ang ating pangalawang Pangulo. Respeto. Ito ang nagpapakita na hindi lahat sa Kongreso ay tuta. May prinsipyo pa rin. Yung iba sa Congress, parang ayoko namang maging kontrabida sa pelikula ni Sara, baka pag nanalo siya, ako ang unang ikat sa budget. Ngayon, diretso tayo sa problema. Ang House of Representatives, sa ilalim ni Speaker Faustino Boji D. III, sino siya? Isabela Representative, naging Speaker noong 2025 pagkatapos ng ships. Pero ano ang nangyayari? Massive budget insertions pa rin. Remember yung flood control scandals? Yung mga anomalous projects na iniimbestigahan? Parang walang natututunan. Impeachment pushes versus opposition figures pero soft sa sariling allies. Selective justice. Under D, mukhang mas focus sa pagpigil sa mga kalaban kaysa sa genuine reforms. Ang resulta, Congress na parang rubber stamp ng executive, hindi check and balance. Under D, mga kaibigan, Yan po, under D. Ito ang dahilan kung bakit nanginginig ang ilan. Takot sila sa accountability pag nanalo si Sara Duterte. Kasi alam nila, si VP Sara ay hindi magpapakita ng mercy sa korupsyon. Walang palakasan, walang padrino. Kaya ang galaw nila, pigilan siya by all means. Impeachment, character assassination, budget sabotage. Pero, bakit failing? Kasi malakas ang suporta niya sa grassroots, sa Mindanao, sa kabataan na pagod na sa trapo politics, at sa mga OFWs na gusto ng tapang. Recent reports show impeachment attempts versus Sara face hurdles dahil sa kanyang popularity. Hindi madaling i-fast track yan sa plenary kung alam nilang magrarally ang milyon. Yung House ngayon, parang barko na may butas, pero Captain D. III ay busy pa sa selfie. Tara muna, magpa-picture bago lumubog. Mga kabataan, kayo ang future voters. Huwag maging bystander. Ang 2028 ay hindi lang eleksyon. Ito ay laban para sa soul ng bansa. Si VP Sara represents change na matagal nang hinihintay. Away sa droga, education reform, at walang takot sa leadership. Sa mga OFWs, kayo ang backbone ng ekonomiya. Pero ano ang napapala nyo kung corrupt pa rin ang sistema? Suportahan ang mga katulad ni Congressman Erice na nagsasabi ng totoo at maging vocal sa social media. Tignan ang surveys. Si Sara consistently top presidential bet. Bakit? Kasi people want results, not excuses. So ano ang conclusion natin, mga kaibigan? Kinakatakutan nga si VP Sara sa 2028 dahil malakas siya, principled at backed by the people.
Mga congressman, nanginginig dahil alam nilang hindi na sila makakalusot sa korupsyon pag siya ang nakaupo. Si Congressman Irice, mga kaibigan, saludo sa kanya. Umamin siya ng katotohanan. Mga kababayan, panatilihin nating buhay ang diskurso o naratibo. Comment down below. Ready ka na ba para sa Sara 2028? Like if pro-truth. Share para marinig ng iba. At subscribe. See you in the next one. Laban lang para sa bayan. Mabuhay po ang Pilipinas.